Magandang araw mga kabataan, mga overseas Filipino workers at lahat ng nagmamahal sa bayan. Welcome back sa channel na ito. Ngayon, February 2026, may malaking balita na talagang nakapagpapakulo ng dugo. Ibinasura na ng Kamara ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Botong 284, 8 po at may abstention na 4. Halos unanimous, nakalusot ang Pangulo. Pero teka, sumagip ba talaga ang House of Representatives o protection racket lang ito ng mga kaalyado? Today, ilang mga minuto tayo ng matindihang pag-aaral, facts-based, witty at walang preno. Hindi para mang-away, kundi para magising tayo. Kung ready ka na sa katotohanan, like na agad at subscribe para hindi ka mag-miss. Tara, simulan na natin. Una, let's get the facts straight. Noong unang linggo ng February 2026, 2 impeachment complaints ang inihain laban kay PBBM. Accusations ng graft and corruption, betrayal of public trust at constitutional violations. Pero agad na sinabi ng House Committee on Justice, insufficient in substance. February 4, committee vote, dismiss. Then February 9, 10, plenary session, 284 congressmen voted yes to dismiss. Only 8 against, 4 abstain. Deputy Speaker Janet Garin declared the impeachment complaints filed against the President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Anong ibig sabihin nito? Under the Constitution, impeachment it starts sa House. They act as prosecutor. Kung dismiss agad, walang trial sa Senate. 1-year immunity agad for the President. Classic move, di ba? Parang game over bago magsimula. Article 11 ng 1987 Constitution, impeachable offenses, culpable violation, graft, betrayal of trust, etc. Kailangan ng 1/3 ng House, around 103 votes para ma-impeach at matrial sa Senate. Pero sa practice, sa history natin, Erap Estrada na impeach pero nag-walk out. Noynoy Aquino survive. Duterte maraming attempts pero walang nangyari. Ngayon kay Marcos, allies niya control ang supermajority sa House. 284 votes. That's not justice. That's mathematics of power. Kung ang Kamara ang gatekeeper at ang gatekeeper ay kaibigan ng accused, ano pa ba ang laban ng katotohanan? Parang referee na kapitbahay ng player, bias from the start. Here's the sharp part. Ang House of Representatives dapat representative ng tao. Pero bakit parang representative lang ng Malacanang? Supermajority politics, karamihan ng congressmen ay allied kay Marcos. Party list, districts, controlled. Speedy dismissal from filing to plenary dismissal in days, walang deep hearing, walang full evidence presentation, insufficient in substance daw. Pero bakit hindi pinayagang mag-present ng complainants? President ito. Naalala nyo ba ang impeachment kay Vice President Sara Silverman Duterte? Ongoing pa rin yan. Pero kay Marcos, agad tapos. Double standard match. O youth perspective naman, mga Gen Z, millennials, tayo ang magdurusa sa korupsyon. Kung ang Kamara mismo ang nagko-cover up, paano pa tayo magtiwala sa sistema? Sarcasm mode, bravo Kamara, 284-84. Congrats sa unity. Pero unity ba yan o utang na loob? O baka naman utang lang talaga? Okay, let's cite real numbers. House has 316 members approximately. 1/3 is 105 for impeachment. Pero 284 voted to dismiss. That's more than enough to kill it. Allegations linked daw sa corruption scandals pero dismiss without full probe. Compare sa ibang bansa. US impeachments ni Trump, full trials kahit partisan. Dito, rubber stamp. Para sa mga OFWs habang nagtatrabaho kayo abroad, pinagkakakitaan ninyo ang taxes na nawawala sa bulsa ng mga korap. Yung flood control funds, infrastructure, nasaan ang accountability? Witty analogy tayo Ang impeachment process dito parang Tinder. Swipe left agad kung ayaw ng majority, no match, no trial. Mga kababayan, hindi tayo dapat magalit lang.
dapat mag-isip at kumilos. Educate yourselves, share facts, vote wisely sa susunod na eleksyon. Yan ay sa 2028 election. At ang ating pambato po dyan ay walang iba kundi si Vice President Sara Zimmerman Duterte. And tayo, we are hoping na ma-realize ng mga congressmen and women at ng mga senador na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato na bilang Pangulo ng bansa. At kung may gagawin kayo sa kanya, it's either i-assassinate or i-impeach nyo yan at i-convict nyo, ay siguradong matatalo kayo sa eleksyon. Sana po natuto na po kayo nung anong nangyari nung 2025 election. Halos walang nanalo sa inyong mga hanay, mga kaibigan, di ba? Yari, tignan mo, si Abante nga, kung hindi lang gumamit ng legal remedy, ay siguradong talo po yan. At marami pa, yung dati pong majority floor leader ng House of Representatives, muntik pang matalo. Natalo nga po yan. Yan po, dyan po sa, ano po bang distrito yan? Sa Arayat, Arayat, San Fernando area, Mexico. Yung anak ang pinatakbo, muntik pang matalo yan. Ng ating mahal na Doktora Hazel Tumang. Ang daming fake news na pinapalabas. Ay, nako. Tapos tignan nyo ang nangyayari dyan sa Arayat area, di ba? Marami pong ano. Kaya po, matuto na po kayo, ang kabataan at kung saan man kayo naroroon at ang ating mga superheroes na overseas Filipino workers, ang future, tayo ang change. Kaya po, wag po tayong maging passive consumers ng news. Be active citizens. Demand transparency. Kung ang kamera sumasagip sa mga powerful, tayo ang magiging boses na hindi masasagip, mga kababayan. Okay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, mga kaibigan, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership dito sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. So far po, ano po na tayo? 20,600, 20.6 subscribers na po tayo. Magto 21,000 subscribers na po tayo. Sana po makuha po natin ang 100,000 subscribers this year, 2026. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, so nakalusot na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nakalusot ang katotohanan sa atin. Stay woke, stay informed. Comment down below, ano sa tingin ninyo? Fair ba ang proseso? Like if galit ka sa cover-up. Share if gusto mo magbagong sistema. See you sa next video. God bless the Philippines at mabuhay ang Pilipinas.